Hi again, this is Carl Loyola. Welcome to the Pageant Passion Podcast. Grounding Conversations, this is your ultimate podcast for all things pageant. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Good evening, happy Sunday night everyone, happy weekend. So another live stream for this Sunday night, October 12. And it's already 8:56 p.m., 4 minutes before 9 p.m. Yes, sarap diskaya, pag-uusapan natin yan mamaya. It's me, Lezer, sawadi ka. So, bukas nga po magaganap ang Miss Grand International National Costume Show. Wala pa akong alam na oras, pero na-publish na ata siya ngayon sa mga social media. But probably gabi siya. Usually naman kasi gabi naman lagi ang mga events ng Miss Grand International, specifically kung NatCos show. Kaya bukas abangan natin yan. Monday, October 13. When it comes sa national costume ni Emma, wala akong balita kung anong national costume. Ang huling balita ko lang or information ay related siya kung anong meron sa Pampanga. So, ano ba meron sa Pampanga? Bukod sa parol. Pero feeling ko parol siya eh. Bukod sa parol, sisig, or hot air balloon. Baka naka-hot air balloon siya. Sa tingin nyo, ano ang national costume ni Emma? Ayun sabi ni Hey, it's me. Siya, parol daw. Parol. Pero pag Pampanga, no, laging parol. Ako hoping ako maiba naman. Kasi feeling ko yung parol parang kay Catriona na nakatatak. Tocino, sabi ni Kelly. Tocino, let's see. Hoping ako na, aside sa parol, iba naman na sana. Bukas abangan natin yan, pero i-comment nyo na lang dyan kung ano yung mga hula nyo. Kabayo naman daw, sabi ni It's Lezur. I-comment nyo na dyan yung mga hula nyo kasi baka magkaroon tayo ng idea. And ang national costume designer niya ay si Patrick Isorena, na siya ding lumikha ng national costume ni CJ last year, yung Anahaw. And according sa post ni Patrick Isorena, kinakabahan na siya. Hindi dahil sa NatCos show bukas, kundi dahil nagpa-contest ata siya na kung sino yung makakahula. May award ata, cash prize. Awarding ceremony kay Patrick. 500 pesos ata. So, doon siya kinakabahan. But yeah, siguradong grandiosa makikita nating national costume bukas kay Emma. And then, 15, October 15 naman, magaganap ang preliminary competition. And then, October 18, Saturday, na agad, finals na. So, isang linggo na lang. Sa Saturday, malalaman na natin ang pinaka bagong Miss Grand International. It's me, Lezer. Basta pag Isorena may big part sa likod. Correct. Kahit yung mga male NatCos niya ngayon, may mga malalaking kineso talaga sa likod. At malalaki talaga sila. Very huge national costume. So, ayan. Ang dami ko na nakikita mga comments ng mga hula nyo sa mga national costume. Pero, bago natin pag-usapan kung ano yung national costume ni Emma na abangan natin bukas, pag-usapan naman natin ang mga pasok sa ating hot picks. Second hot picks na tayo kasi nakita na natin nung isang araw yung swimsuit show nila. So, ilapag nyo na dyan ang second hot picks yung kung sino sa tingin nyo mga mangingibabaw pagdating sa finale. Sige, mamaya Kelly, pag-usapan natin yan yung about kay Atisa. Pero send-off ni Atisa, mangyayari siya probably on October next week. May date na siya. Ayoko lang muna sa akin manggaling. Pero, pag-usapan natin yan mamaya. So, ayun, second hot picks na tayo ng MGI. Sabi ni Kelly, Czech Republic and Mexico, Czech Republic and Ecuador, ang tinik ni Emma. Yung Ecuador, hindi ko pa siya nakikitang tinik, pero si Czech Republic mukhang nandun siya. So, bagitin ko muna yung top 10 ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito, banggitin ko na muna yung top 10 ko. Yung top 10 ko, second hot picks na ito,
Ayan, na-conclude natin siya gawa nung katatapos lang na swimsuit show. Ayan. Yung mga binabanggit yung mukha naman nasa top 10 ko siya. Una, number 10. Number 10, Dominican Republic. Bakit sa Dominican Republic? Kasi hindi ko rin alam kung anong ginagawa niya sa top 10 ko, pero may something na special kay Dominican Republic. May something na special kay Dominican Republic na talaga namang kakaiba. Kaya hindi ko rin alam kung bakit naandun siya. Pero maganda talaga yung pasarela niya. At dun sa swimsuit show nila ay maganda na yung kanyang overall. Overall, diba? Yes, ano pa lang? Sino ba to? Kelly, overall na ba yan? Overall na din. Oo, dinagdag ko na yung mga press presentation nila sa Shing, tsaka yung mga ganap nila pag nakikita natin sila sa mga social media. Overall na din. So, ayun, number 10, Dominican Republic. Yes. Akala mo swimsuit lang. Hindi, second hat picks na to para mabilis. Yung swimsuit kasi na banggit ko na nung nag-live reaction tayo dun sa dulo ng video. Japs, hello! Sige, mamaya natin pag-uusapan yung ibang mga side question yung mga Imelda Schweighardt, ganyan. Ayan, number 10, Dominican Republic. Number 9, Martinique. Hi RJ, nilagay ko si Martinique kasi may special din sa kanya na hindi ko rin alam. Feeling ko sa lahat ng mga black ladies or sa mga black Barbies, black ladies, sa mga black Barbies siya yung talagang face card for me. Martinique, kasi ang haba niya, ang tangkad niya, maganda yung physique. Okay naman din ang pasarela. Hindi lang siguro ganun ka-famous. Pero, ayun, may something din sa kanya. So, number 9, Martinique. Mamaya yung iba nating question na Evergrande. Number 8, United Kingdom. Number 8, United Kingdom. 765. UK. Alam nyo naman na kung bakit si UK. Kaya, nandyan din siya. Then, number 7, Indonesia. Nilagay ko na sa Indonesia ko. Kasi malakas ang Indonesia ngayon. And alam ko marami rin sa inyo nalalakasan kay Indonesia. So, go for number 7, Indonesia. Number 6, Thailand. Yung una, parang na-overlook ko sa Thailand. Parang sabi ko, okay lang, nandyan lang. Pero parang lumalakas siya habang tumatagal. But hindi ko lang alam din kung kayang ibigay yung crown sa Thailand. Pero parang pinakamalapit na sa kanila yung 5th spot. STS5, hello! Next, number 5, Ghana. Number 5, Ghana. Yan, nandyan pa din siya. Number 4, Venezuela. Though, lackluster nga yung swimsuit competition niya. But still, Venezuela is Venezuela. Sikat siya. Queenly. And mukhang ganito yung gusto talaga ng organization. So, nandyan siya. Number 4, Venezuela. Boss Moti, hello! Number 3, Philippines. Eto, number 3, Philippines. Yeah, para manage our expectations. So, dyan ka na muna sa number 3. And then, number 2, Czech Republic. Nakakitaan ko talaga siya ng potential until now. And siguro okay na rin naman or sapat na yung mga nagawa niya previously. Pero titignan pa rin natin kung ano pa yung mga kaya niya magawa. Kaya, number 2, Czech Republic. And so far, my number 1, Guatemala. Consistent na siya yung isa sa mga, or rather, stand out talaga pagdating sa swimsuit competition. Yun. So, that's my that's my top 10 so far. Second hat picks for the Miss Grand International. Overall na siya from, dumating sila sa Thailand, swimsuit show, sashing, press presentation, and yun nga, swimsuit competition. So, number 10, Dominican Republic. Number 9, Martinique. Number 8, UK. Number 7, Indonesia. Number 6, Thailand. Number 5, Ghana. Number 4, Venezuela. Number 3, Philippines. Number 2, Czech Republic. And number 1, Guatemala so far. So, yun.
Basahin na natin ang inyong mga comments. Sarap Diskaya. Top 3 daw niya ang Philippines, Ghana, at Guatemala. So, hindi rin naman tayo nagkakalayo. Sarap Diskaya. Sabi naman ng Salamander, di ako nalalakasan kay Guatemala. Parang super payat. Actually, bukod sa super payat, hindi rin naman siya ganung katangkaran. Pero, hindi talaga ganun pagdating sa physique na malakas. Pero sa lahat ng mga ginagawa niya, malakas siya. Hindi ko lang alam pagdating sa organization kung ano yung eksenang ganon. Or kung paano siya nakikita ng organization, kung tama ba sa kanila yung ganon. But so far for me, parang based sa ginagawa niya, matindi talaga siyang kalaban or siya yung number 1. Sabi ni STS5, niliguwak si UK sa MUGB kaya nag-MGI na lang siya. Miss Universe Great Britain. Ay, wala si Spain, sabi ni Kelly. Si Spain ko ay nasa bubbling up. Actually, nasa number 11, 12, 13, 14. Naglilista ako, bumaba siya ng bumaba. Pero kung sa swimsuit show lang naman, nasa number 10 ko siya. Top 10. Kung swimsuit lang talaga. Nawala si France sa standout, sabi ni Taylor Swift. Actually, sa inyo ba, nawala ba si France sa top 10 nyo? Sa akin nawala na siya. Naglilista ako, bumaba na ng bumaba yung pangalan niya eh. Sa inyo ba, what are your thoughts kay France? Or baka naman magulat pa tayo sa preliminary kasi baka mabulag tayo sa ganda. Baka naman umakyat pa. Sabi ni Polar, grabe din kasing Guatemala, ang lakas. Super lakas kaya. Gar, hello, Ghana. Sabi naman ni Gar, Ghana, na what is planning to spread and be known in Africa. Wala pa sila napapanalo doon. Yun. So, sabi ni Gar, baka daw Ghana manalo kasi wala pa napapanalo sa Africa. Same with Europe. So, it's either Africa or Europe. Pero yung beauty ba ni Ghana, sa tingin nyo, sapat na para makuha ang corona as well as following? May sinabi si Nawat recently lang na isa sa mga titingnan or i-consider talaga nila is yung sikat sa social media. Maraming following. Pag napopost nga, maraming magla-like, maraming sumusuporta. So, makakonsider ba natin si Ghana doon? Even yung pambato natin ng Philippines, makakonsidered ba natin doon sa sinabi ni Nawat recently? Sabi naman ni Won, Indonesia malakas. Rez Felicius, Mima, feel mo sure na talaga si Emma sa 5? Yes po, feel ko sure na sa 5. As in top 5 finish. Mi, hula mo sa natkos ni Emma, wala po akong idea. Sabay-sabay tayong ma-surprise bukas. Ang national costume bukas, hindi ko rin alam kung anong oras. Pero magabang na kayo dyan pag mga paggabi na, 7, 8, ganyan. Yes, kaya naman sabi ni Boss Monty, follow Emma Tiglaw na. Oo, follow, like bawat post, share. Kahit anong i-comment nyo, pwede na pampadami nyo na engagement. So, yeah. Gar Lantern yan. Pampanga kasi ang national costume. Ito, sabi ulit ni STS5, France at Venezuela, Diyosa, ba't hindi performer? Yun nga po, ang issue natin dun sa dalawa. Pero yung Venezuela, kahit hindi siya performer, mukhang nandyan siya kasi nahit naman niya yung ganda, yung tikas, yung alam mo yun, yung aura na pang Miss Grand at yung sikat siya. Pinag-uusapan siya ngayon, sikat siya. So, natik niya yun, mukhang nandyan yan. Kaya nga nasa top 5 ko pa rin siya as of now. Pero tingnan natin kung magtutuloy-tuloy pa yung aura niya. Alam niyo yun? Kasi baka biglang ang weak na naman pala sa prelims, mawawala na talaga siya. Mabubura na. Ayan. Si Columbia nangunguna sa votings. Okay, talaga. Hindi ko kasi chinecheck yun eh. Yung mga votings. Ayan. Sabi naman ni RR, napagod na. Ano to? Napagod. Napanood. Napanood na sa Latin vlogger na nandun si Tay. Sabi daw balaga ng or kay Emma, Thailand. Unfair daw. Wala eh. Nangyayari talaga siya eh. Or baka naman feeling lang nila na iba yung treatment pagdating dun sa dalawa. Feeling ko hindi Ghana face card and famous hanap niya. And recent lang din yung Black Woman, sabi ni Salamander. Same. Yun nga din yung na-mention ko kanina sa Salamander. Kaya hindi ko rin siya maiakyat talaga si Ghana kasi feeling ko yun din yung isang factor. Wardy, hindi maging bet ni Nawat si Emma kasi matalino.
hindi kayang manipulan ni Nawat. Pwedeng hindi. Pero hindi natin alam kasi alam niyo yon, yung hindi natin alam kung ano talagang trip ng org, especially ng owner eh. Marami nagsasabi ng dati, yung mga ganyan na ayaw niya na matalino kasi baka hindi ma-manipulate. Hindi naman nangyayari yan sa MGI kundi sa ibang pageant na sinasabi na nowadays ayaw magkorona ng matalino kasi baka hindi manipulate. Pero lahat naman yan kasi haka-haka lang. Depende pa rin sa match ng org kung sino talaga yung papanalo nila. Kung trip nila, baka naman trip nila. Ewan ko, hindi ko din alam. Pero malay mo kung trip nila, baka naman. Hot air balloon, sabi ni Sarap Diskaya. Hot air balloon si Emma bukas habang kumakain ng sisig. Speaking of sisig, akala ko sisig ang ibibigay niya sa question and answer, sa closed door interview. Pero kakaiba yung binigay niya, no? Nagbigay siya ng polvoron na talagang nilikha ng kanyang pamilya, pati yung painting ba yun, parang cross-stitch na nilikha ng kanyang tatay. Talaga very personal, no, yung atake ng kanyang ayuda sa mga judges noong closed-door interview. Bakit kaya yung mga title holder ng RHA nagjo-join na ng national or international? Kung pwede STS5 kung inalok, okay naman, di sali lang ng sali. Yung iba naman sa mga title holder ng RHA, syempre di ba napapanalunan din naman nila yung rights na magsuot ng sash sa mga national pageant sa kanila. So since sila yung nanalo, edi sila yung lumalaban sa mga international pageants na ito. Domrep, same sila sa atake ni Colombia last year. Si Domrep, nakikita mo na parang siya si Colombia last year, sabi ni Itzmel Ezor. Pero parang malakas yung Colombia last year. Hindi ko lang alam. Mas nalalakasan ako sa Colombia last year kaysa sa Colombia ngayon. Hindi ko lang alam. Wala lang lukso ng dugo sa akin yung Colombia ngayon. Feel ko, bet niya si Emma. Sabi niya si Lamander. Feel niya, bet niya daw si Emma. Same way kasi ng questioning niya kay Rachel at CJ. May parang same na question siya na tinanong. Ano ba yun? Yung parang, bakit konti naglalike sa mga post mo? Parang same question yun na tinanong kay Rachel last year, di ba? Pero yun nga, sabi ni Salamander, nalaman niya or nasabi niyang bet ni Uncle Sinawat the way na kung paano niya tinanong si Emma. Marami kasi tinanong, ganyan. Maraming follow-up questions, hindi lang basta kung sino yung gusto mo manalo, ganun. Kaya feeling ni Salamander bet niya si Emma. Kasi maraming tinatanong nga si Uncle. Yun. Si Franz malakas lang sa simula, pero habang tumatagal nawawala ang spark niya. Sabi naman ni Arnel. Tingnan natin kung tuloy-tuloy pa mawawala ang spark niya pagdating bukas at sa 15. Kasi baka naman may magbago pa. Pero kung talagang nawala na yung sparks niya, baka wala na talaga yan sa top 10. Pero papasok siya. Nandyan yan sa semis. Kasi malaki yung cut dyan, baka 2025. Pero sa top 10, parang delikado na. Mananalo si Emma if ang performance niya parang kay India. Last year gown pa lang, wow na. O nga, no, pwede. Yung as in talagang may wow factor. As in yung pagdating sa evening gown competition or even sa swimsuit competition, may wow factor talaga. Pero balay mo si Venezuela may wow factor. Pagdating sa preliminary competition, baka siya pa din ang number 1. Dapat prelims pa lang pasabog na ang gown. Correct, Taylor Swift. Si Franz malakas lang simula. Yes, nabasa na natin. Exenedorang Japan, misan siya. Sa Exenedorang Japan, nasa ano ko siya. Kahit anong mangyari, nasa top 20-25 ko na siya. Kasi feeling ko, napansin naman siya ng organization. Lalo dun sa ginawa niya last time. Kung gusto mo maintain ni Nawat, yung pag-usapan yung MGI, dapat Emma talaga. Totoo. Kasi malakas din naman ang clout ni Emma ngayon sa MGI. Isa rin naman siya sa mga pinag-uusapan. At syempre, reigning yung Philippines. And then hindi nga nabigyan ng proper crowning kasi hindi naman talaga siya yung technically winner last year. So,
kung makokoronahan ulit nila ngayon yung Philippines, so mag-iingay talaga siya. At mame-maintain niya talaga yung clout, kagaya ng clout ngayon ng MGI. So, strategy ba? Kaya ngayon din yung nag-hold sa akin na parang pwedeng manalo din talaga siya magawa ng ganung idea na baka pag kinoronahan nga siya na dahil nga hindi nagkaroon ng proper crowning last year as in grandest moment sa mismong coronation night, baka naman sa kanya ibigay, basta performer siya ha, baka naman sa kanya ibigay, basta performer siya, ayun, ibibigay sa kanya para ma-sustain lang yung kung anong meron ngayon. Pag-uusapan talaga kasi back-to-back. Yes, Shosho. First back-to-back ever in the history of MGI. 13 years na bang MGI? Yes, 13 years. Gotcha Bell, nahihirapan sa interview. Sino nahihirapan sa interview? Kuya, wala akong kilala sa MGI ngayon. Parang si Emma lang. Ayan, si AJ, si Emma lang daw ako kilala niya. Baka hindi mo tiningnan. Yung ibang mga candidates, tingnan mo lahat, makikilala mo sila. Doon nga kanina nabagit ko na nga yung top 5 ko, diba? Again, may top 5. Yung top 5 ko so far, Guatemala, Czech Republic, Philippines, Venezuela, and Ghana. Pansin ko lang every year, if reigning country ka sa MGI ang candidate, nagko-compete na stuck sa top 20. Kung reigning queen ka, like for example, Peru, nung 2024, stuck na siya sa top 20, hindi na siya umusad kasi reigning queen ng Peru nung last year. O nga, no? Parang never pa nangyayari na ikaw yung reigning queen tapos nag-top 5 kayo. And like sa Miss Universe or sa ibang pageants, nangyayari siya. Tingnan natin kung hindi na ulit siya mauulit sa Sabado. And ito po kay Kosovo. Actually, wala siya sa top 20 ko eh. Pero ilalagay ko na kasi dahil pinaalala mo. Kosovo, gusto ko pa makakita ng Vavaboom na performance. Hindi talaga ako na-satisfied sa performance niya last swimsuit competition. Sabi ko, yun na yun. Tapos bilang sabi ko, hype lang pala. Baka hinahype lang talaga. Hinahype lang, as in hinahype lang pinag-usapan na yan. Pero hindi ako na-satisfied sa performance. Pero gusto ko pa makakita ng more pa. Sino pang designer ni Emma sa gown? Hindi ko po talaga alam. At hindi ko na rin po talaga inaalam. Kasi gusto ko nga po lagi na surprise na lang pag mismong event na ay, siya pala yung designer. Maganon. Kaya hindi na rin ako nakikialam pa na mag-PPM kung kani-kanino. Peru, nasa list mo. Hindi ko po inilagay si Peru sa list ko kasi hindi ko alam kung ano pa yung mo-offer niya. Given na ang pinag-uusapan natin dito ay yung puksaan talaga na labanan. Alam niyo, yung puksaan na labanan, alam kong kayang ibigay lahat ni Peru kung hindi siya injured. Pero dahil nga nasa realidad tayo, gusto natin makakita talaga ng puksaan na galawan. Paano nga makikipagpuksaan na galawan si Peru? Nakita nyo naman yung last swimsuit stint. Hindi naman gayong kapuksa. Pero alam nga natin ang kaya niyang ibigay, pero hindi naman natin yun magiging dahilan pagdating sa Miss Grand. So wala siya sa top 20 ko. Sabi nga ni Era, ayan kagaya na sabi ni Era, sayang kung di lang siya talaga injured o kung hindi lang talaga siya injured, nandyan talaga siya. Pero ewan ko baka kasi maka-apekto din yun na hindi ka nakakapag-perform kasi injured ka. Pero yun nga may nag-comment nga baka ipasok pa rin kasi nga baka mag-ingay pag nandiyan na. Tingnan na lang natin kung ipapasok. Tapos lalo pa kung nawala ng amor nung hindi niya pinili si Indonesia. Though karapatan naman niya yun na sabihin kung ano talagang gusto niya. Pero wala lang. Nawala ako kay Indonesia kasi siya yung nagtulak. Kasi hindi ka pinili. Tsaka bet ko kasi si Vina si Taurus Kaya naawa din ako kay Vina. But anyways, may possibility na magmala India si Miss Venezuela. Oo nga, yun nga yung sinasabi natin. Yung kahit hindi ka ganun ka-performer, kahit hindi ganun ka-grand yung galawan mo. Pero baka kasi sa prelims magmalagrand na yan
Pero baka mala queenly pa rin ang gawin niya. Pero ayun nga, kahit mala queenly siya, kahit hindi siya mala grand, dahil nga face card siya, at sikat siya hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya, baka siya din talaga yung makoronahan. Baka kahit hindi siya pang grad na galawan, baka siya pa rin yung koronahan. Kasi nga, face card siya, kagaya ni India last year. Pero, ang ano lang dyan, di ba nakakorona sila ng 2019, gusto ba ni Nawat yon? Baka nga gusto niya ng iba't ibang bansa, every year ang winner. So, baka hindi niya rin ibigay. Pero, hindi, si Peru nga pala nanalo Peru, nanalo sila 2 beses. So, posible rin palang Venezuela. Sige, tingnan natin. Sobrang ganda ni Czech Republic. Yes, BR. Nasa top 5 ko siya so far. Pero pag alam mo yun, pag may ibang umangat na girl sa preliminary competition, itong top 5 na binanggit ko kanina, mababago pa siya. Kasi mararamdaman mo naman yan pag nag-preliminary competition. Kung nawala na ng shine yung girl, kung nawala na ng shine yung girl, alam nyo yun, mararamdaman nyo naman yan Tapos may mga ibang aangat dyan. So baka mabago pa itong top 5 natin. Malay natin, mawala pa sa Czech Republic. Bilang napagod, ganyan. I have a huge feeling for me, top 2, Philippines and Venezuela. It boils down to Nawat. Yes, si Nawat talaga yung magde-decide kasi alalahanin nga natin, wala naman mga judges, 3 lang sila doon. Wala naman ibang mga judges, and yeah. At Christine, at the end of the day, magtitinda daw sila. Magtitinda sila as part of their project as a winner of Miss Grand. Magtitinda sila. Pero hindi naman paano ba? Hindi naman yung matagal na period na patitinda. Naalala ko si India, parang halos 1 buwan lang din after niya manalo, nagtinda siya. Tapos na-stop na. Kasi nga, syempre, sikat. Alam niyo yun, nandun pa yung pagkahumaling ng mga pageant fans. So, ginamit muna ni Nawat yung pagkasikat nila. Yung pagka-hype nila sa mga pageant fans. Yun, di ba? Effective nga yun kasi ang dami na nabenta nung time na yun Tapos tinigil na lang nung nagka-issue na. Big deal pa rin ba sa inyo yung pagtitinda ng reigning queen ng mga pageants na ganito? Or okay na lang sa inyo? Thoughts nyo po, kuya, kay MGI Jamaica. Ay, nilagay ko na rin siya sa top 25 ko. Kasi nilagay ko siya sa top 25 ko, though parang ang hirap talaga. Wala talaga kasing clout kay Jamaica, as in wala. Pero performer siya. Pero baka naman mapansin, kasi performer siya. Nilagay ko siya sa top 25 ko. Pero maganda yung swimsuit performance niya. Hindi ko nga akalain yun Nasabi ko na yun sa mga live reaction ko na hindi ko talaga siya akalain na kaya niyang gawin yun. Sarap Diskaya, I don't see any problem with that at all. Ako nung una, sabihin na natin, nachichipan tayo kasi dapat pag queens, pag reigning queens, nanalo, current winner, gusto natin laging, alam niyo yun, laging hindi makamasa, laging prestige, untouchable, ganyan. So, yung mga bandang huli na nga, doon ko na lang na-realize na, wala naman pala masama. Kung yun yung makakatulong sa organization At yun na rin naman ang ginagawa ng lahat ngayon. 2025 na. So, bakit di na lang natin i-accept? Ewan ko, yun lang. So, parang hindi na rin siya sa akin big deal. Total, hindi naman buong, buong taon na nagtitindi. Parang may 1 buwan lang. And lahat ginagawa na siya ngayon. Time has changed. Yun ang uso ngayon. Sabi ni Sarap Diskaya. Yun nga baka nga yun lang talaga yung, alam mo yun, nag-i-evolve talaga tayo. Ayun. Baka okay na siya. And malay mo sila yung mag-pave way. Ito mga organization na to ang mag-pave way. At hindi nyo naman talaga maikakaila. Malaki ang kita sa live selling dito sa TikTok. Yung mga affiliates, malaki yung kita. Alam nyo yan dahil nakapapanood kayo ng mga videos dyan na nakabili na ng ganito, nakapagpatayo na dahil sa affiliate lang. Kung ayun talaga yung isa sa mga makakatulong sa work, bakit hindi?
Hello lahat. Hello sa mga viewers natin, guys. MGI pala yung topic natin. Maya tayo sagot ng ibang mga topic. Okay na yon. Kaya naman sa ibang pageant na walang ganap. Oo nga, no? Yung ibang pageant kasi, kunyari, wala talagang ganap. As in, walang ganap. Hindi mo na mamalayan. Another edition na ulit, ipapasa na lang nung queen yung corona. Wala talagang ganap. As in, walang ganap. So, at least yung kanto, may ganap. Ganun ba? Okay na din. Sino kaya mahigpit na kalaban ni Emma? As of now, mahigpit na kalaban ni Emma, Guatemala, Czech Republic, Venezuela, Ghana, Thailand, Indonesia. Yan yung mga yan. Ranking ni Emma as of now, nasa top 5. Ayun, wag niyo muna siya i-number 1. Wag na muna kayong umasa. Wag na muna tayong umasa. Pero top 5 naman siya. Sabi ni Majo, okay lang naman magbenta basta ginagawa yung advocacy ng organization. At the same time, no, ginagawa yung advocacy ng organization. So, parang 50-50. Or parang on the side lang. Speaking of benta-benta, even Miss Universe Philippines now, ginagawa nila yun ngayon. Kasi nga, syempre, part yon ng kanilang trabaho as a reigning queen na i-promote din yung brand. Kung ano merong mga produkto ang isang organization, pero promote din ng mga reigning queens. Yes, yung Pina. O, nasa mall nga sila last time. Yung Miss Universe Skincare. Yung mismong Miss Universe Philippines Skincare. Yun yung pinopromote nila. And guys, again, trabaho siya ha. May bayad tong mga to ha. Baka kasi hindi alam ng iba. Akala, winner ka o magbenta ka dyan. May mga bayad tong mga to. So, trabaho siya din dun sa mga mismong winner. Kasi syempre, alam nyo naman, kailangan naman talaga natin lahat magtrabaho kasi kung walang trabaho, walang money eh. So, may mga bayad siya at malalaki ang bayad sa mga to. Ilang oras lang naman yun. Hindi naman yun, hindi naman yun 8 hours. Ilang oras lang yan. Si Franz parang Mina, Parang Mina, mata din ninawat. Paano sinabi? Pero yun nga, pag feeling mo yung candidate minamata, ibig sabihin bet or may pakialam yung organization. So, nako-consider ka. Kasi pag wala na sa yung pakialam, doon ka nakabahan, para ka na lang hangin. Kasi ibig sabihin, hindi ka nako-consider. Kaya carry lang yun. May nasagap ako chika kung bakit maraming pala Latin fans si Bina. So, bakit maraming Latin fans si Bina? Kelly, more on world tour naman daw sila. Bet kaya si Emma. Ako masasabi ko naman na bet. Kasi una, syempre, Philippines, alam nyo naman ang relationship ngayon ng organization sa Philippines, maganda naman. Given din na yung Philippines yung current winner. Yung last time na nagpunta dito si Nawat, maganda naman ang reception ng mga pageant fans. So, bakit hindi niya malalike si Emma? May common ground na. So, like niya. Sana kay Emma ang glow sa prelims para ma-deadlock siya ng winner. Yes. Ano maganda styling for Emma sa final? Swimsuit. Big girls? Big girls? Panigurado mag-extension ulit yan eh. Gusto niyo ba ng big girls? Kasi nag-straight hair na siya nito eh. Nung swimsuit show eh. Feeling ko ibibenta ni Nawat yung crown. Ibibenta ni Nawat yung crown sa Europe. So, Europe yung mananalo. So, kung Europe, baka Czech. Czech, France. Nasa kanilang dalawa lang yan. Sina Spain, sina Netherlands, humahabol sila. Sila yung malalakas sa Czech Republic. Or even Kosovo, malakas din siya sa Europe. Sila yung malalakas sa Europe. Baka sila din. Jet, hello! Baka mag-short hair si Emma sa finals. Parang Shanice. Oo nga, no? Tingnan natin. Baka makonsider niya na kailangan yung totoong buhok ko na. Kailangan totoong buhok ang ipakita natin. Baka nga makonsider niya, no? Sige, abangan natin yan. Shanice Palacios. May nakita ko recently lang, mga pictures ni Emma, na hindi ko alam kung AI. Naka-short hair siya. Ang ganda ng damit niya dun. Maganda yung pagka-short hair niya dun. Tingnan natin. Feel nyo nung kulay ng gown para kay Emma sa finals. Wala akong idea.
Yes, BRBR yung butterfly. Hindi ko alam kung recent lang ba yung photo na yun. Hindi ko alam kung anong bagay na kulay. Sabi ko nga kanina, hindi ko rin naman inaalam yung mga yan. At wala rin akong pake kasi gusto ko lagi na surprise. Pag yung mismong nandyan na, Philippines, yung pagbaling ng camera, gusto ko yung feeling ng na-surprise. Yung, wow! Kaya ayoko talaga ng mga inaalam-alam. Ano po ranking ni Emma sa Miss Popular? Ano ba? Hindi ko din alam. Pero hindi number one. Nakita niyo na stage. Totoo ba yun? Yung lumalabas ngayon sa mga social media na stage? Totoo na ba siya? Pero kung yun, ang ganda ha. Talagang lahat LED ha. Top 8 na daw. Ayan, sabi ni Dot. Top 8 na si Emma sa Miss Popular. Pinusta ni Uncle. Di totoo na. Di maganda. Nakaka-excite para sa national costume, no? Sa national costume natin yun makikita kasi yun na yung stage na gagamitin eh. Pero syempre yung LED, hindi pa nila yun itotodo bigay sa national costume. Sabi ni Emma, yung color daw ng gown niya hindi na common na nagagamit. So hindi natin nakikita. Yan sabi ni BRBR. So, kakaiba yung kulay. Ayan. Sabi naman ni Star, basta daw raw yellow. Ito, hindi daw yellow ang gown ni Emma. According kay Diva Star. So, hindi nga yellow. Sabi ni Jet, blue daw. Neon. Ba't naman naging neon? BRBR. Kuya, selyado na ba sa top 5 si Emma if magpe-perform siya sa prelims? Yes po ako. Hindi naman na tayo kakabahan sa performance ni Emma kasi kaya niya. Kaya niya talaga. Hindi na yan ma-outshine. Kaya, ako, kampante ko nasa top 5 na yan. Hanggang top 5 ba? Yung confidence ko na hanggang top 5 talaga siya. Hindi na yan mawawala sa top 5. Kaya niya yan. Pero yung winner or top 3, hindi pa tayo sure. Depende nga sa amats ng org. Yung top 3, kung top 2 at top 1. Pero top 5 sure yan. Based sa mga pinapakita niya, tsaka sa galawan niya ngayon sa social media, tsaka syempre sa lukso ng dugo, nandun talaga. Cosmic orange daw. Kulay ng bagong iPhone, sabi ni Jet. Cosmic orange daw. Po. Gusto nila yung glow kay Emma. Yan, mag-neon para lumawanag sa stage. Nga, no? May mga naggaganon actually. Yung mga neon green. Pero pag sa Philippine delegates, hindi pa ako nakakita na ng neon green. Nga, no? So, baka yung mga ganyang neon. Ayan, sabi ni Dot, may hint daw si RJ na album daw ni Taylor Swift. Nung album ba ni Taylor na may color? Sige. Tingnan natin. Baka beige. Patay ang kulay na beige, di ba? Parang gusto ko na lang manood pagpasok na sa top 5. Siyempre, umpisahan mo para alam mo, madyo. Yung umpisahan mo para alam mo na pag hindi pumasok sa top 5, alam mo kung bakit. Okay. Pag pumasok sa top 5, alam mo rin kung bakit. Kasi naman ganun. Baka daw kay Rachel. Sabi ni Jet, baka katulad ng kay Rachel Gapta. Yung ganun, kunyari pink, tas ganun yung pagka-bright ng pink. Tingnan natin. Pero yung kay Rachel, bagay talaga sa skin niya yun. Yung time na yun, bagay sa skin tone ni Rachel yung pagka-pink na yun eh. When ang preliminary, October 15. So bukas, sa lahat ng mga viewers, national costume na po bukas. Gabi yan. Baka gabi. Malamang gabi. 7 or 8 national costume. And then October 15 preliminary competition. And then October 18 finals na. Marco. Hello, Marco. So yun, masaya naman siguro bukas sa mangyayaring mga ganap sa national costume. Masaya naman siguro mga magganap bukas. Excited na rin ako. Pero mas excited ako sa 15. Sino top 5 po? Top 5 po. Top 5 mo, Guatemala, Czech Republic, Philippines, Venezuela, and Ghana. Sabi ni Era, kaka-excite daw sa Sabado, may pa-watch party kami. Yes. Ang dami niyo siguro dyan, Era. Ang saya-saya dyan. O bakalaan kayo dyan. Nagkakamiss ang OOTD ni Emma. Malapit na matapos ang MGI. Huwag kayong mag-alala.
Christine. Dahil pagkatapos ng MGI, it's Atisa Manalo's turn naman na makikitaan mo ng napakaraming OOTD araw-araw. Di ba pasabog pag preliminary pa lang daw yon? Yeah. Ayan, sabi naman ni Monkey na nakaganon, sa akin ay si Miss Kosovo. Kosovo naman niyang number 1. Sabi ni Gar, patago po, nagtrain si CJ at Emma sa Thailand. Kaya same sila. Talaga ba? Tinetrain ba? Lang hindi natin alam. Sana ma-inspire si Atisa na ginagawa ni Emma. Nauna pa lang, pasabog na. Hindi ko kasi alam kung gano'n ang galawan ng ng MUPH. Dapat una pa lang pasabog na. Kasi ang alam ko talaga hanggang ngayon, ang strategy pa rin nila, hanggang yung mga umpisa hindi magpapasabog. Pero habang, yun na yun. Hindi ko lang alam. Let's see. Di nag-iingay ngayon ng Miss Globe. Sinabay kasi sa MGI. Yun lang. Malalaman na lang natin. So, October 15 din ang Miss Globe. Malalaman na lang natin sa October 15 or baka October 16 na yan dito sa Pilipinas na madaling araw. May panalo na. So, kakatapos lang yun ng preliminary competition. Sabay-sabay sila. Kuya Carl, what do you think magiging costume ni Ate Emma? Wala pa akong idea, pero sabi nga nila, related sa Kapampangan Kineso. So, kung ano yung related sa Pampanga Kineso, ayun yung baka makita natin bukas. Sana mag-Leo Almudal daw si Emma sa gown niya. Leo Almudal. Let's see. Pero gusto ko yung mga Leo Almudal pagdating sa MGI. Kasi grand talaga. Siya yung definition ng talagang grand. Mga Leo Almudal gown. Thoughts niyo po sa Asian ni Samber? Wala pa akong pakialam. Sino top 3 mo? So far, Guatemala, Czech Republic, Philippines. Guatemala, Czech Republic, Philippines. Sabi ni Jet, Sisig at Parol. Sabi naman ni Barbier, Tocino. Yan, maraming sasabi kanina ng Tocino. Pero kung Tocino, yun, napaka out of the box ng na Natkos. Kasi parang bihira sa Philippines ang nagnanatkos ng pagkain. Tama ba? Oo, bihira. Kadalasan, Vietnam ang gumagawa ng pagkain. So, imagine niyo Tocino. Ano yung tsura nun? Tingnan natin. Sisig. Nakakita na ako ng sisig-inspired natkos sa male pageant. Sisig-inspired natkos sa male pageant. Hindi ko nakita yung inspiration na yun Si Godfrey, Misters of Filipinas. Sisig-inspired natkos kasi Pampanga siya. Doon ko siya nakita Yung parol, yung hot air balloon naman kay Austin sa Mr. International. Pulang-pulang Reyna Emma, if ever to see, Correct. Sinukuan ata Natkos. Ano yung sinukuan? Mount Pinatubo. Bulkan siya. Ay, gusto ko yun. Fiery. Bulkan siya. Para siyang Pirena. Threat po ba sa Indonesia? Hindi naman number 1 threat, pero nandoon. Hindi siya nakikipag-agawan sa corona. Hindi pang number 1 sa Indonesia, pero nandun siya. Nakikipagpuksaan. Feel nyo po ang country ang pinakamagandang designer ng gown. Feel nyo po anong country ang pinakamagandang designer ng gown? Sabihin na natin, syempre, yung mga designers natin dito, Philippines. Oo. Kasi yung mga designers natin dito nag-e-export na ng mga gowns sa iba't ibang bansa. Especially sa mga Latin communities. Ayun. Gumagamit na rin sila ng mga Filipino design gowns. Tapos mga Thai designs, okay din. Vietnamese, ganyan. Thai, unique yung mga designs nila. Pero syempre, yung sariling atin pa din. Ano ba yung Sinukuan Festival? Hindi rin ako aware sa Sinukuan Festival. Ito, sabi ni JJ, me thoughts on Yugen taking over MU franchise. They've just added Sweden on their roster. Kung siya yung may budget, si Josh, edi go lang ng go. Kasi kagaya nitong bansa na to, Sweden, siguro wala naman nagte-take over ng franchise, wala nag-i-initiate. Dahil nga kinuha ni Josh, di nabibigyan niya ng mga pag-asa or chances yung ibang mga girls from Sweden
na sumali din dahil may franchise sila because of Josh. So, alam ang thoughts natin, kasi Pinoy siya, bakit niya kinuha yung franchise? Ganun yung sabi ng iba. Siya yung may pera, siya yung may budget, at willing naman siya. So, wala namang problema doon. Especially dito sa atin, di naman niya pwedeng take over ang Philippine franchise kasi may owner na. So, yun. Wala naman tayong magagawa sa decision niya. Yes po, si Josh na naka-shades palagi. Mabait yun sa personal actually. Ano po ang format sa finals ng MGI? Binigay na nila eh. 20, 10, 5, winner. Basta yung usual format nila. Do you think may chance makita... do you think may chance na makuha ang MUPH? Bibitawan pa ba ng Empire ang MUPH? May chance naman siguro kung wala na magta-take over. Kasi alam nyo naman ang Miss Universe Philippines, coveted na franchise yan. Pagdating dito sa Pilipinas, ang mismong Miss Universe, marami nag-aagawan dyan. Ngayon, hindi ko alam kung paano nagbibid or paano manalo sa bidding. Pero kunyari ako ang Empire, hindi ko naman papakawalan na itong MUPH. Gagawin ko lahat para nasa akin pa rin ang Miss Universe franchise. Unless ayaw na mismo ng Miss Universe organization sa Empire, doon nila ilalako. Pero as long na, alam niyo yun, na susustain naman yung mga requirements nitong Empire, nasa kanila pa rin yan. Hindi naman bibitawan yan. Sana ibalik si Ate Eliana, sabi ni Fried Chicken. Saan ibabalik? If Venezuela manalo, padala si Celeste. Di lang energy, it's all about ang MGI. Ito daw, ipadala daw si Celeste, so hindi ka pa rin tapos kay Celeste. Kasi gusto mo yung overall. Kasi hindi lang naman energy. So dahil nga dyan, mahirap na nga kasi sundan. Hindi mo na alam kung sino pa bang pwedeng isunod kay isunod kay Gazini. Kay Gazini. Kay CJ at saka kay Emma. Hindi mo na alam kung sino pwedeng isunod. Yung mga pageant fans, sinasabi nila isunod si Gazini, si Michelle D, si Celeste. Okay naman kasi mga sikat naman ang mga to. Michelle D and Celeste, sila talaga yon kung pwede. Tapos, ito nga mga galing Miss Universe. Pero nga, ayaw na nga ng mga to. Wala naman tayong magagawa. Ayaw na nila. Pero ako kung meron din naman, si Herlyn Budol na. Kung may gusto ko na, kasi ayoko nga talaga ng mga Miss Universe. Alam niyo yun, ayoko ng mga Miss Universe na, yung mga nag-Miss Universe na, ayoko na ng umikot-ikot pa, ayoko ng paikot-ikot. Nawawala kasi yung essence ng totoong queens. Na kaya sila ng Miss Universe kasi gusto nila i-promote yung mga ganito, ganyan. Tapos bila makikita mo na sa ibang pageant, ikot-ikot na, ako yung nahihilo. So ayoko na talaga. Tsaka kung gusto ko Miss Universe ka na, okay na yun. So kung may gusto ko pwedeng isunod dun sa dalawa, kay CJ, tsaka kay Emma, baka si Hurley na. Feeling ko siya na yung susunod na makakabit. Alam mo yun. Feeling ko siya na. Feeling ko kuya, kasama ulit mga PDL sa gumawa ng Natos ni Emma. Oo, yung kagaya ng 2019. Tingnan natin. Natakot ako yung Tisa kasi baka mapilitan na naman yung pasok sa Thailand sa top 5. Natakot ako yung Tisa kasi baka maipilit na naman na ipasok sa Thailand. Okay. Thailand over Philippines. Kung performer si Vina bakit hindi? Basta nakita mo nag-perform talaga si Vina. As in, perform. Talaga ng gulat. Tapos nakita nyo naman yung isa, yung pambato natin, medyo nawala talaga. Bakit hindi? Diba? Maganda daw ang gown ni Atisa. Wala akong alam sa gown. Pero kahapon, bisa chika-chikahan, ang gown daw ni Atisa, yung kulay ng gown niya, ay hindi pa nakikitang suot na kulay ng mga Miss Universe Philippines under Empire. So, lahat kami doon naghulaan kung ano nga ba. Pero yun yung sabi. Si Rabiawan ko mag-Miss World. Gusto mo siya, ako graduate na. Tama na. Baka daw
pink. Tapos naghulaan kami doon ng pinakamaraming sagot, white. Yun. Hindi natin alam. Speaking of Miss Universe, so punta na tayo sa Miss Universe pageant. Ang playtime po, ayan, hawak-hawak ko siya. Ang playtime, ang official journey partner ng Miss Universe pageant. So, every day, si Playtime, may show siya, parang reality show, Kineso, na i-interviewin niya mga candidates. I-air siya sa Playtime Facebook, 11 a.m. actually, 11 a.m. So, pupunta lang kayo sa Playtime Facebook, doon yung mapapanood yung mga exclusive access na ini-interview nila yung mga girls. Every day siya, 11 a.m. Kasi nga po, ang Playtime mong official journey partner ng 74th edition ng Miss Universe. So, lahat ng mga real-time access and contents mapapanood natin sa Playtime Facebook. Sinong gusto nyo pabalakan sa MUPH? No other than the one and only may kababayan, Eloisa Howard. Anong gawin ni Emma? Wala po kung idea. Si Sultan Kudarat, December 20 pa. December 20 pa lalaban. So, hindi siya pwede. Pahinga muna. Si Chelsea, December 20. Tapusin na muna itong Cosmo. Ito, thoughts naman daw kay Imelda Schweighardt. Marami na nagtatanong nito kanina. Kahapon, pinakilala na si Imelda Schweighardt as the sash holder ng Kalibo Aklan. Actually, ang lakas ng physical niya. Yung physical niya, pag titingnan mo siya, ang lakas. Nalalakasan ako talaga. Siguro may character development na rin naman after 2016. Pero, yun nga, marami pa tayong mga abangan na candidates. Kasi parang may talagang marami pa daw talagang mga sikat na candidates na nagpahiwatig na sasali sila as early as now. And kung may makikita pa tayong iba, kaya hindi pa tayo na ako. Si Melda look alike ni Dalia Dalia Varde yun, di ba? Verde ba? Dalia Varde, pero malaking babae lang si Melda Schweighardt, no? Lakas ng niya, nung appeal niya sa entablado. Sa true lang, hindi nakaka-empower yung sponsor. Hindi ba nakaka-empower? Ano ba? Hindi ko rin alam ang thoughts ko sa ganyan. Hindi nakaka-empower. Hindi ko rin alam kung paano ko... kung ano sasabihin ko sa ganyan. Pero lang, basta manood lang kayo dun sa app. Manood lang kayo dun sa app. Or I mean sa page nila. Pero hindi ko naman sinasabing magsugal kayo, ganyan. Maglaro kayo, ganyan. Discretion nyo naman yan. Wala sila yung may power na mag-sponsor ang fresh mo saka. Hindi kasi ako nakapagsukulay, kakagising ko lang kasi. Nakatulog kasi ako pag uwi ko. Sabi ko, kailangan ko mag-live, kailangan ko maka-isang oras na live. So, bumangon na ako, nag-cap lang ako kasi nakatayo yung buho ko. But again, bukas po ay Miss Grand International National Costume Foundation Reveal Filter. Naka-filter tayo dito. May filter dyan na makeup. Feeling masasali si Michelle D. Hindi ko po alam. Kasi baka, alam niya, magbago isip. Tsaka bakit diba pinipilit si Michelle D? Ayaw nyo i-try yung iba? Meron na din malalakas sa local pageant ng MUPH 2026. Meron naman, recently may mga nakoronahan na for the MUPH 2026 pero hindi ko pa sila nakikita na sila talaga yun. Or malakas sila. Feeling ko yung malalakas pa din dyan, yung mga repeaters. Ilang percent ng smoothness me. Pero lang, konti lang yung percent ng smoothness. 10, ganyan. Kaya ngayon nakikita mo may mga dark spot po. Pag tumatanda ka talaga, dati wala itong mga dark spot. Pag tumatanda talaga nagkakaroon. Kaya nga pag mga bata, di ba sinasabi? Kunyari mga bata, kayo ngayon 18, 19, 20.
mag-ano kayo, sunscreen, ganyan. Kasi pag tandaan nyo, pag hindi daw kayo nagka-sunscreen, makikita yung mga ganyan dark spot. Marami yan, minsan oo. Eh, nung time naman namin, nung 20 years old ako, 2010, 2011, walang sunscreen, hindi pa uso. Hindi pa uso yung mga sunscreen. No? Tapos kung meron man, wala naman akong pambili. Kasi nag-aaral ako, ganun. Kaya nga, swerte ng mga tao ngayon. Madali mo mabibili yung sunscreen, nandyan lang, online shop. May sunscreen ka na, apply ka na. May maintain mo na siya. Ay pag tumatanda ka, makikita mo talaga yung mga, talaga nag-iiba-iba. Ayun. O siya, 9:51 na. Naka-isang oras na ako. Maraming salamat ulit. Bukas magla-live ako. Kasi nga national costume, syempre, sabay-sabay nating iisa-isa yung mga candidates at bibigay yung mga thoughts kung maganda ba yung national costume nila. Sabi ni Jets, Shinshansu. Oo, nag-Shinshansu ako nung high school up to college kasi yun yung available sa mga tindahan tsaka uso yun. Ginamit ko siya actually. Tapos, pumapasok ko, alam kong ginagamit ko siya, nagaganon ako eh. Tapos, powder, papatong ko siya. Basta yun. Mena lang, nakagamit din ako nan. Sarap diskaya. O, inauso siya, nakagamit din ako nan. Pero hindi siya continuous kasi nag-aaral pa nga tayo, diba? Kano lang naman ang baon natin. Talagang hindi continuous. Kaya nga yung mga bata ngayon, yung mga teenager, sabi ko lahat nandyan eh. Yung access, easy access. So ako nahihiya pa ako nung bumili ng Shinshansu tsaka Mena. Eh, sasabihin, ikaw yung gagamit. Nahihiya pa ako. So safeguard lang naman ng mga time dati. Anyways, Kuya Carl, thoughts mo sa chances ni Emma? Top 5. Sabi ni Jola, Shinshansu, tas amoy bench na pabango nung high school. O nga no, bench na pabango. Pero parang more on, yung mga Johnson baby cologne. Ganun. Mura yun eh. Yeah. Yun lang. Sai Gabriel na soap, pampaputi. Hindi ko na ata siya na-experience, Sai Gabriel. Tapos ang daming mga eksena. Gumamit pa ako ng bareta. Gumamit ako ng bareta. Kasi yun yung ginagamit ng mga klase ko eh. Kung ano-ano na lang mga eksena. Bambini Cologne. Yes. O siya, magpapaalam na ako. Bye-bye. Good night. At syempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.